Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 17, 2025, Lunes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 4, verses 1 to 5 and verse 25. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipangangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito si Cain na maan ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog, ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang masaya. Kung masama naman, ang kasalan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangan pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito. Ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka at palalayasin sa lupaing ito upang lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig." Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. "Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakita sa akin." "Hindi," sagot ng Panginoon. "Parurusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay kay Cain." At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel at ito'y tinawag niyang Seth." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, sa ating pong pagpapatuloy sa ating pagbabasa mula sa aklat ng Genesis. Ngayon ay nasa yugto tayo ng kwento ni Cain at Abel, kung saan ay pinatay ni Cain si Abel dahil lamang sa kanyang inggit o galit o inggit na nauwi sa galit at nauwi din sa pagkitil ng buhay ng kanyang kapatid dahil mas kinalugdan nga ng Panginoon ang handog ni Abel, kung kaya itong si Cain ay naghimutok sa galit at kanyang pinaslang ang kanyang kapatid. At dito nga po, talagang kailangan natin bantayan ang ating pong mga damdamin, yung bugso ng damdamin. Kailangan marunong tayong mag-control sa ating emosyon dahil kung hindi ay hindi lang natin ito ikapapahamak, kundi ikapapahamak din ng ibang tao, lalo na ng mga malalapit sa atin.
Kaya nawa, no, napakaraming nangyayari sa ating paligid ngayon na katulad ng damdamin ni Cain, umiiral pa rin ito sa ngayon. Makuha lang natin ang atensyon ng tao, sisiraan natin ng iba. Hanggang sa manatili lang tayo sa pwesto, handa tayong pumatay, handa nating kitlin ang buhay ng iba upang makuha lang natin ang gusto natin. Tandaan natin, meron laging consequences. Meron lagi na hindi magandang ibubunga ito sa atin, sarili, at maging sa mga susunod pa ng mga henerasyon natin. Kaya, nawa, patuloy natin din ang pagsumikapan, no? Pagtrabahuhan natin, bigay natin yung the best natin na maibibigay natin para maibigay din natin yung handog na nararapat at kalugod-lugod sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.